Tingnan mo. Bagay ito sa iyo. Ikaw, matandang walang hiya. Binibigyan mo ako ng pekang gamot, papatayin kita. Mahina ka na, di mo kaya ang gamot at sisiraan mo pa ang aking gamot pampalakas, hahaha. Puta, naghahanap ka ng gulo. Huwag po, binata. Patay na ang matandang ito. Itong malakas na lalaki. Ay sakalyang ito. Ang pinakawalang hiya na mang-aapi, ang huling nagalit sa kanya hindi pa rin makabangon. Mas mabuti pang huwag kayong makialam. Malakas ang lalaking ito, mas mabuti pang huwag tayong makialam. Taong sutil. Tulungan mo ako, ginoo ako, kawawang matanda. Ginoo, pwedeng pag-usapan natin ito. Puting ina, huwag na kong magsalita. Matanda, saktan kita. Ginoo, huwag ka munang magalit. Itong matandang lalaki, ano bang ginawa niya sa'yo? Babayaran ko ang kanyang utang. Naglakas loob kang makialam, ngayon sasaktan din kita. Ginoo, ito ay isang pagkakamali. Juan, hahaha, kumusta ka? Sabi nila, ang manugang ng pamilya Santos si Juan Reyes ay walang kwenta. Totoo nga. Hehe, si Mang Ben Santos na sikat, akala mo'y ibibigay ang anak sa isang tanga. Anong sinabi ninyo? Sino ang tanga? Ikaw ang tanga. Ang buong pamilya mo ay tanga. Haha. Tigil, pakawalan mo ang asawa ko. Pakawalan ng walang kwentang to, sige magbayad para walang gulo. Bibigyan kita ng pera pero bawal mo nang sabihin na walang kwenta ang asawa ko. Pwe, nag-aral ng estilo ng pakikipaglaban ng pamilya Santos ng mahigit 10 taon. Sabi nila, kahit asawa niya hindi niya matalo, walang kwenta. Ikaw? Okay ka lang ba, asawa ko? Okay lang. Akala ko eksperto pero isa lang palang walang kwenta, sa labas lang maganda. Tinutulungan ka namin. Bakit mo pa sinasabi yan? Ang ginto ay hindi laging nasa lawa, kapag dumating ang hangin at ulap, nagiging dragon. Walang utang na loob na matanda. Huwag kang umalis. Hindi pa tayo tapos. Kayo kanina nasira ang ating tindahan, gusto ninyong umalis? Magbayad kayo. Ay, sige, bayad. Ang ginto ay hindi laging nasa lawa, kapag dumating ang hangin at ulap, nagiging dragon. Binabati namin ang paglabas ng pinuno. Tumayo kayong lahat. Carlos, matagal na tayong hindi nagkita, ngayon ang laki na ng iyong entourage. Mga alagad, sumunod kayo sa akin para batiin si Ramon Luna. Mga alagad, binabati namin si Ramon Luna. Bumalik na si tatayong lolo mula sa kanyang paglalakbay. Mayroon ba kayong mga kwento? Na maaari ninyong ikwento sa inyong alagad? Narinig mo na ba ang katawang walang kapintasan? Balita ko, ang kanyang pagsasanay ay napakabilis. Isang araw lang siya nag-training, katumbas na ng 10 taon ng iba dahil sa kanyang kakaibang katawan. Alam mo lang ang isang bahagi, hindi mo alam ang ikalawa. Ang tinatawag na walang kapintasan, ang kanyang mga meridian ay kabaligtaran ng normal. Ang kanyang mga pressure point ay iba sa ordinaryong tao. Kung ang ganitong katawan ay magsasanay ng ordinaryong martial arts, ito ay labag sa kalikasan. Kahit ang ordinaryong tao ay hindi niya kayang talunin. Ngunit kung tuturuan ito ayon sa kanyang kakayahan, sa loob ng wala pang kalahating buwan, ang mga matatanda sa iyong paaralan ay hindi na makakasabayan sa kanya. Ang galing ng binatang ito, mangyaring tatayong lolo. Dalhin siya agad sa aming paaralan. Naku, huli na ako. Natuto siya ng maraming kakaibang mga bagay. Nasira ang kanyang pagsasanay.
Kung gusto niyang maging magaling, kailangan muna niyang kalimutan ang lahat ng kanyang natutunang martial arts. Nako, sayang naman. Ngayong gabi sa ikatlong bantay, may kailangan akong puntahan. Ayon sa oras, dapat na akong umalis. Paalam. Ang pinuno at si Lolo Ramon ay hindi tumatanggap ng alagad. Ngayon, dahil may balak siyang magpamana ng kanyang sining upang hindi mapunta ang biyaya sa ibang tao, magdaos tayo ng paligsahan sa ating paaralan. Piliin ang pinakamahusay para sa kanya upang maging alagad niya. Aayusin ko ito ngayon. Sa paligsahan ng kapatiran ng Bundok Dilim, ang unang pwesto ay magkakaroon ng pagkakataong maging alagad ni Lolo Ramon. Kahit hindi makuha ang unang pwesto, makakakuha lang ng magandang pwesto, magkakaroon din ng pagkakataong mapansin ng mga matatanda at maging ng pinuno. Oo, ang paligsahang ito ay ang pagkakataon ng pamilya siya na sumikat, kaya dapat nating gamitin. Ang asawa ng pangatlong anak, ang walang kwentang iyon, dapat nang alisin. Ayokong pumunta siya at ikahiya ang ating pamilya at maging pabigat. Huwag kang mag-alala na pag-usapan na namin ni tatay. Si tatay ay may desisyon na. Mabuti iyan. Nagpadala na ako ng tao para tawagin sila. Darating na sila. Ikaw, inaanak na asawa, dito wala kang upuan dito. Tumayo ka sa tabi. Kailan nagkaroon ng pamilya siya ng ganitong patakaran? Ngayon lang, ikaw, inaanak na asawa, ngayon gusto mong maging amo at makialam sa mga bagay ng pamilya siya? Masyado kayong nangapit! Tatay, pagsabihan mo sila. Tumigil kayong lahat. Tinawag ko kayong dalawa para may anunsyo ako. Juan Reyes, gusto kong makipaghiwalay ka agad kay Maria Santos. Tatay, anong sinasabi mo? Imposible, hindi ako papayag. Ikaw, Juan, nag-aral ng estilo ng pakikipaglaban ng pamilya Santos. Mahigit 10 taon na, walang pag-unlad ang kakayahan mo. Nakakahiya sa pamilya Santos at naapektuhan mo rin si Maria. Palagi siyang nahihirapan. Matagal ko nang sinabi sa kanya na iwan ka. Pero ayaw niya talaga. Tatay, sinabi ko na hindi ako makikipaghiwalay. Tatay, nakikiusap ako sa'yo. Huwag mo akong pilitin na makipaghiwalay kay Juan. Wala akong oras para sa kalokohan mo. Ang kapatiran ng Bundok Dilim ay magdaraos ng isang malaking laban sa loob. Ito rin ng pagkakataon na minsan lang sa kasaysayan ng pamilya Santos. Pagkakataon. Hindi dapat itong masayang dahil sa'yo. Tama. Ikaw, isang manugang na sumama sa amin. Ikaw ay sa pamilya Santos lang isang asong inaalagaan. Ang ganitong pagkakataon, paano hahayaang isang walang kwentang tao ang mag-aksaya? Kuya, silinisin mo ang bibig mo. Hindi dapat ganun ang sasabihin. Bunso, tayo ay iisang pamilya. Hindi ka namin sasaktan. Ngayong mga araw na ito, nakahanap ako ng isang taong magaling. Ang ganda at kakayahan ay sobrang galing at biglang namatay ang asawa niya. Perpekto siyang maging asawa mo. Sino ang nagsabing kailangan ko ng asawa? May asawa na ako. Kung gusto mo, ikaw ang magpakasal. Juan, si Maria ay walang muwang. Ikaw naman, dapat marunong kang umunawa. Kung marunong kang pumili ng tamang oras, huwag kang mag-alala, hindi ka namin pababayaan. Tiyak na sa susunod mong mga taon ay mabubuhay kang walang alalahanin. Ang gusto ko lang ay makasama si Maria. Wala akong ibang gusto. Walang modo, may pagpipilian ka ba? Dahil lang sa isang walang kwenta tulad mo, hinihila mo pababa ang pamilya Santos. Kung hindi ang pamilya Santos ay matagal nang naging ang nangungunang pamilya sa kasalukuyan. Si Maria ay anak ng pamilya Santos. Kailangan niyang magbigay ng karangalan sa pamilya. Tapos na ang usapan, walang pag-uusapan. Tama na, sino ang mapipilit sa akin? Magpapakamatay ako rito. Maria, Sa madaling salita, kahit mamatay ako, hindi ako hihiwalay kay Juan. Mahal kong biyenan, kahit ano paman hindi ako maaaring makipaghiwalay kay Maria. Gusto mong maging hadlang ng pamilya Santos? Hindi ako papayag. Kung gusto mo akong paghiwalayin kay Maria, hindi rin ako papayag. Tatay, pakiusap, bigyan mo kami ng isa pang pagkakataon. Anak mo ako, susunod ako sa lahat ng sasabihin mo. Bigyan ko kayo ng isang pagkakataon. Sa laban ng samahan na ito, kung si Juan ay hindi makakuha ng unang pwesto, kayo ay dapat maghiwalay at hindi na magkikita pa. Tatay, unang pwesto, sinadya mo talaga ito. Kung pumayag siya o hindi, sa kanya yan. Kung hindi siya pumayag, pwede siyang umalis ngayon din.
Unang pwesto. Pumapayag ako, usapang matatag. Maria, anong ginagawa mo? Magtakas tayo. Ah? Yung dalawa kong kapatid na lalaki hindi mo kayang talunin. Imposibleng makuha ang unang pwesto. Mas mabuti pang magtakas na lang tayo agad. Maria, hindi ako aalis. Hindi tayo pwedeng umalis. Ano ang gagawin natin? Maria, paano kita hahayaan na sumama sa akin na mawalan ng tirahan at mahiwalay sa iyong pamilya? Ako'y naging duwag sa loob ng maraming taon. Ikaw lang ang hindi ako iniwan, kahit para sa sarili ko o para sa iyo. Ang malaking kompetisyong ito kailangan kong salihan. Pero sinabi ng tatay ko kung hindi mo makuha ang unang pwesto, maghihiwalay tayo. Ikaw. Maniwala ka sa akin, hindi tayo maghihiwalay kailanman. Maliban kung mamatay ako sa entablado. Huwag kang magsalita ng ganyan. Susundin kita. Tayong mag-asawa ay magkaisa, walang makapaghihiwalay sa atin. Ang gintong kaliskis ay hindi para sa lawa. Kapag sumalubong sa hangin at ulap, magiging dragon. Maria, sinabi mo, ang gintong kaliskis ay hindi para sa lawa. Kapag sumalubong sa hangin at ulap, magiging dragon. Ano ba talaga ang ibig sabihin niyan? Ang ibig sabihin ay, ang isda sa lawa ay magiging dragon sa pamamagitan lamang ng isang Isang ano? pagkakataon. Ang tanga ko talaga, ang isang tindero ng gamot na manloloko na matandang pinahalagahan ko. Lumabas ako sa kalagitnaan ng gabi. Saan ka pupunta? Walang kwenta. Ramon, tinawag mo ako sa gitna ng gabi para lang hiyain ako. Kailan ba kita tinawag? Kumatok ka sa ulo ko ng 3 beses kaninang umaga, sa ilalim ng tulay, sa 2 oras ng gabi. Malinaw na tinawag mo ako sa 2 oras para hintayin ka sa ilalim ng tulay. Ngayon, ayaw mo nang umamin? Medyo matalino ka rin pala. Ramon, pinagkakaabalahan mo akong tawagin. May ituturo ka bang espesyal na sining? Dahil sa iyong potensyal, meron nga akong librong lihim. Angkop sa iyo. Talaga? Pakiusap ituro mo sa akin, Ramon. Hindi ito maganda. Mali ito. Ikaw na. Ito ba ay isang piraso lang ng basahan? Sino ang magsusulat ng sining sa basahan? Mali ka ba, Ramon? Biglang kinalas ang gintong tali. Sa isang saglit, naputol ang jade na kandado. Sa sandaling iyon, malalaman ko ang aking sarili. Wala man lang sa balat, baka nanloloko lang siya. Bakit lalo akong humihina sa pagsasanay? Mas malala pa kaysa dati. Sabi ko na nga ba, yung matandang manloloko ay hindi mapagkakatiwalaan. Ewan ko rin. Pagkatapos magsanay, pakiramdam ko marami sa mga itinuro ni Itay ay hindi ko na maalala. Bukas na ang malaking laban. Paano na kaya ito? Kasalanan ng demonyong matandang manloloko. Kung hindi, tumakas na lang tayo. Maria, hindi ba tayo nagkasundo? Sige, alam ko na. Bahala na. Nagluto ako ng paborito mo. Kumain muna tayo bago magsanay. Kapag nakalimutan mo na lahat ng natutunan mo dati, mga pakitang galing na galaw, natural na mararamdaman mo ang galing ng aking sining. Hindi ko inaasahan na ang pamilya Santos ay may dala pang lalaking nakitira sa inyo. Mukhang wala na talaga kayong iba.
Ang torneong ito ay may 3 round. Ang unang gantimpala ay magkakaroon ng pagkakataong maging direktang estudyante ng Supreme Elder. Ito ay isang malaking pagkakataon. Kailangan ninyong magsikap. Magpakita kayo ng maganda. Ang sino mang magpahiya sa akin sa harap ng pamilya Bautista ay paalisin sa pamilya Santos. Opo, unang laban, magsimula na. Dito may isang bato hanggang 10 bato, 10 matitibay na busog. Isang bato ay 120 gin. Ang kalahok na makapag-arko ng pinakamaraming bato ang siyang panalo. Ako na muna, si Chen Ming ng pamilya Chen. Si Chen Ming ay nakapag-arko ng 4 na bato. Pamilya Santos, si Carlos Santos. Si Carlos Santos ay nakapag-arko ng 5 bato. Nakita mo ba? Hindi ko nakita. Pamilya Santos, si Leo Santos. Mabuti. Mabuti. Pamilya Reyes, si Marco Reyes. Talaga namang pamilya Bautista, may ganyang lakas. Nakakapag-arko ng 10 bato na matitibay na busog. Talagang pambihira. Si Marco Reyes mula pagkabata ay lihim na sumunod kay Jose Bautista natutong mag-ensayo. Ang paligsahan na ito ay talagang ginawa para sa aking anak. Pinalad kayo ng mga hamak na ito. Ako ay nakumbinsi ang pinuno na magdaos ng paligsahan ng sekta. Ang taong magtatagumpay ngayon ay magkakaroon ng pagkakataong maging ang alagad ni Ramon Luna. Marco Reyes. Guro mo na, dapat kitang batiin ng maaga. Pasensya na. Kung hindi ako nagkakamali, ito ang pumana sa pamilya Santos, ang manugang na si Juan Reyes. Tama? Kung sa pamilya ko may, ganyan walang kwentang pumana. Sana pinatay at itinapon sa aso. Ikaw, Mang Ben Santos, talagang pinadala mo ito para sumali sa paligsahan. Walang kwentang pumana. Wala na bang iba ang pamilya Santos? Sabi ko na nga ba't huwag papayagan itong walang kwenta na magdulot ng hiya. Pamilya Santos, si Juan Reyes. Hinila mo ang isang mabigat na busog. May alam sa sarili ang basurang ito. Makapalang muka, iyon ang kanyang natatanging kakayahan. Ang basurang manugang ng pamilya Santos. Sikat talaga ang pangalan. Hindi inaasahan na hindi niya mahila ang isang bigat. Sumali pa sa paligsahan. Ito ay inayos ng pamilya Santos. Isang pagtatanghal para sa kasiyahan. Basura. Basura talaga ang basura. Kami ni Kuya ay naghirap para itaas ang karangalan ng pamilya at nasira ng isang walang kwentang manugang. Magaling ang pagganap. Nakakuha ng atensyon. Pagdating pa lang ay ipinakita na hindi siya aatras. Sa aspeto ng kahihiyan, ikaw ang nangunguna. Mahal, sa dati ay kaya mong humila ng 2 bigat. May sakit ka ba? Hindi ko alam kung bakit. Ang turo ni tatay sa paggamit ng lakas, hindi ko maalala kahit anong gawin. Talaga, ang lihim na aklat na ibinigay ng matandang iyon ay may problema. Mabuti. Mas mabilis makalimot, mas mabuti. Sa paligsahang ito, ang gagamitin ay ang magaan na kasanayan sa pagtalon sa malamig na lawa. Ang mas mabilis mananalo. Ang lawang ito ay napakalamig. Para sa inyo, lubhang mapanganib. Kailangan maging maingat. Disipulo ng pamilya Liu Chun. Tawid sa lawa, 10 paghinga.
Siyam na paghinga. 10 paghinga. 10 paghinga. Pamilya Santos, Carlos Santos. 7 paghinga. Pamilya Santos, Leo Santos. 6 na paghinga. Pamilya Jiang, Marco Reyes. 3 paghinga. Malalim ang panloob na lakas, walang hanggan ang kinabukasan. Magaling anak, galing mo, Mang Ben Santos. Sa pagkakataong ito, huwag mo nang ilabas ang alaga mong manugang na yan. Nahihiya na ako para sa iyo. Sa iyong kakayahan, ang pilit na pagpasok ay sobrang delikado. Juan, wag na tayong pumunta. Maria, para tayo ay magkasama, kahit 10 o daang malamig na lawa, kailangan kong pumunta. 1. Pamilya Santos, Juan Reyes. Juan, Kahit siya'y malakas, dumadaan ang hangin sa bundok. Kahit siya'y matapang, sumisikat ang buwan sa malaking ilog. Huwag mo siyang hawakan, nahulog siya sa butas ng bukal. Malalim ang lamig na lason, mag-ingat ka baka masaktan ka. Huwag kang matakot, okay lang ako. Juan. Hindi iyon dapat nangyari. May problema ba sa malamig na lawa? Nagpapanggap lang ba ang batang ito? Nahulog sa malamig na lawa pero hindi namatay? Ang lalim ng kanyang panloob na kapangyarihan ay hindi kapanipaniwala. Hindi ko akalain na ang pamilya siya ay matatalo sa kamay ng isang tagalabas tulad mo. Bakit hindi ka nalang nahulog sa butas ng bukal at namatay na lang? Ang magandang balita ay malapit ka ng mapalayas sa pamilya Shia, lalong lumalapit. Ang masamang balita ay ang pangalan ng pamilya Shia ay lalong lumalala. Unang round, si Juan Bautista. Pasensya na, nanalo na naman ang pamilya Jiang. Sayang at hindi ito paligsahan sa pagtalon. Kung hindi, ang iyong manugang ay tiyak na mananalo ng unang pwesto. Juan, ang malamig na lawa na iyon ay hindi rin naman nakapagpabago sa iyo. Bakit ka naman nahulog doon ng diretsyo? Nung tumalon ako kanina, nakalimutan ko ang tamang paraan ng paghinga para sa lightness skill ng pamilya Shia. Wala akong naipon na hininga. Ano ang gagawin natin? Kung alam ko lang dapat ay nagtanan na lang tayo. Magaling, magaling. Ang iyong kapangyarihan ay kusang nagpoprotekta sa iyo. Malapit ka nang makalimot ng lubos. Simula na ang ikatlong round.
Kahit sino lumapit kung gusto mong mamatay. Mayabang, ako na ang makakalaban mo. Ang lakas ni Marco ay hindi inaasahan. Masyadong mahina, hahaha. Kayong lahat ng pamilya siya, sabay-sabay kayo, nagmamadali ako. Tingnan natin kung gaano kalakas ang iyong kakayahan. Lumaban na. Ano ngayon, Mang Ben Santos? May tao pa ba ang pamilya siya nyo? Oo, may isa pa yung umangkop na manugang. Walang kwentang manugang. Ba't nakatunganga ka? Tawagin mo na siya dito. Ang pamilya Jiang ay tutulong na lang sa inyo. Bukod sa kahiyahiyang taong ito na walang kwenta, hindi ba't gusto mo na yan dati pa? Kung ano ang gagawin ng pamilya siya, hindi mo dapat pakialaman. Bienan, hayaan mo akong lumaban. Kaming dalawang magkapatid, hindi kami makalaban sa kanya. Ikaw pa, na lalo nang walang kwentang umangkop. Sa tingin ko, huwag ka nang pumunta para mamatay ka lang. Yung sa pamilya siya na walang kwentang umangkop, lalaban ba o hindi? Sige, kung matalo niya ako, siya na ang panalo. Bienan, Juan, si Marco ay mabagsik at malupit. Huwag kang pumunta, hindi mo siya kalaban. buong buhay ko akong duwag. Lagi akong tinuturuan ng daliri at tinatawag na walang kwenta. Kahit ang pinakamamahal ko hindi ko mailigtas, pinilit kaming maghiwalay. Ito na ang huli kong pagkakataon. Kailangan kong pumunta. Ang dangal ng pamilya siya ay nawala na. Wala nang epekto kahit ikaw pa. Kung gusto mong mamatay, hindi kita pipigilan. Juan, Juan Reyes, lumaban ka. Ang bawat suntok ni Marco ay tila 1,000 libra, tapos na siya. Ilang suntok lang na ganyan, kung hindi man mamatay, magiging baldado. Juan, kamusta ka? Wala lang. Ikaw na walang kwenta, matibay ka pala. Sus, namama na ba siya sa pagong ang tibay-tibay? Anong silbi ng tibay? Pag-iinit ba siya hanggang mapagod? Mananalo ba siya? Tingnan mo, magulo ang mga galaw niya. Sa loob ng mahigit 10 taon ng pagsasanay sa estilo ng pakikipaglaban ng pamilya Santos, parang hindi natuto. Tingnan mo si Juan, malinaw na ang lahat ng natutunan niya ay nakalimutan na. Ano ang gagawin natin? Dapat kalimutan ang lahat, ngunit mukhang tama naman. Mukhang kailangan kong seryosohin na ito. Tingnan natin kung gaano kakatibay. Juan, Walang kwenta talaga. Akala ko babaliktad na. Juan, Maria, nakikita kong balisa ka para sa isang walang kwenta. Ganyan ka kabahala. Naaantig ako. Ang ganda mo. Sayang naman kung sa kanya ka mapupunta. Kung papasok ka sa kwarto ko at maging alipin sa pagpapainit ng kama, baka isaalang-alang ko na pakawalan itong walang kwenta. Ipainit mo sa nanay mo yan. Juan, tigil na tayo. Sumuko ka na, Juan. Oo, basta sumuko ka, patatawarin kita. Isang duwag, walang masama sa pagsuko. Tama ba? Ito ang kapalaran mo. Ikaw, isang anak na lalaki, sa pamamagitan ng kasal, ay isa lamang alaga ng pamilya Santos. Isang aso na inaalagaan. Kung may ganito kaming walang kwentang nanunuluyan, sana pinatay na at itinapon sa aso. Kailangan mong manindigan. Itinuring na parang asong gala, ibigay ang mahal sa buhay sa iba, hayaan siyang mapahiya. Ang ganitong kapalaran kahit mamatay ako hindi ko tatanggapin.
Juan, habang may buhay, may pag-asa. Pupunta ako kay tatay, umalis tayo dito, tayo... Maria, sa loob ng maraming taon, para sa akin ilang hirap ang tiniis mo. Ngayon ako, si Juan Reyes, hindi na-atras kahit isang hakbang. Halika na. Juan, huwag. Tingnan natin kung gaano katigas ang buto mo. Juan, Aamin ka ba? Hindi ako aamin. Aamin ka ba? Hindi. Juan. Juan, sumuko ka na, pakiusap, Juan. Walang kwenta talaga. Walang kwenta. Walang kwenta. Walang kwenta. Hindi ako aamin. Maria, Ang kanyang mga meridian, pinutol ko lahat. Tingnan natin kung makakapagmatigas pa siya. Nag-aalala ang matanda kung paano putulin ang kanyang mga meridian. Buti na lang may gumawa, ha. Katawang walang kapintasan, magulo ang mga meridian, baliktad ang daloy. Ang sabi nga, walang tagumpay ng walang pagkabasag. Kailangan ng banal na sining ng walang kapintasan upang kalimutan niya ang lahat ng kanyang natutunan hanggang sa maputol ang maling meridian at muling mabuo ang lahat. Sa araw na muling magkabit ang mga meridian, saka magiging ganap ang sining. Nako! Ang banal na sining ng walang kapintasan ngayon ay natupad na. Ano naman kung hindi siya umamin? Kaya mo ba tumayo at magmatigas ulit? Ipinapahayag ko, ang nagwagi sa laban na ito ay Marco. Marco. sino ang nagsabing siya ang panalo? Tapos na. Maria, magpahinga ka ng payapa. Ako na ang bahala. Ito ba ang walang kwentang Juan Reyes na iyon? Nagkamali ba ako sa kanya? Hindi siya walang kwenta. Nagtatago lang siya ng kanyang kakayahan. Imposible. Hindi ako itatago ni Juan ng kahit ano. Galing ng batang ito ang lalim ng pagtatago. Ang isang tunay na lalaki ay may tatlong bagay na hindi kayang tiisin. Hindi matiis ang kahihiyan ng mga magulang. Hindi matiis ang kahihiyan ng asawa at anak. Ngayon, ininsulto mo ang aking asawa. Kung hindi ka magbabayad, wala akong karapatang mabuhay. Ang laki ng sinasabi! Gusto mong magpanggap na mahina para manloko. Ginawa mo akong stepping stone. Huwag kang magalit kung gagamitin ko ang itinuro ng aking master para tapusin ka. Masama, ito ang ultimate move ni Jose Bautista. Hindi ito pwedeng harapin ng diretsahan. Kung haharapin mo ng diretsahan, mamamatay ka. Ang galing ng kanyang kung fu. Ipinapahayag ko na ang kampeon ng laban na ito ay si Juan Reyes ng pamilya Santos. Sandali lang. Si Juan Reyes ay isa lamang basang manugang na mababa ang estado. Isang lalaking umaasa sa asawa ginawang panloob na disipulo ng kapatiran ng bundok. Ang kapatiran ng bundok ubay hindi tatawanan ng buong mundo. Kung ayaw matalo, edi ayaw. Huwag ka nang magsalita ng kung ano-ano dito.
Kahit si Juan ay nanligaw bilang manugang, kasama si Maria Santos ay sumailalim sa tamang kasal na may 3 dokumento at 6 na ritual. Siya ay anak na lalaki ng pamilya Santos. Bakit hindi siya karapat-dapat? Ikaw at ang iyong anak sa harap ng maraming tao sinugod ninyo ang aking manugang. Ito ba ay paghamak na walang lalaki sa pamilya Santos? Kung ngayon ay hindi kayo nasisiyahan ng pamilya Bautista, ako, si Mang Ben Santos at si Juan Reyes na magbiyanan, muli naming susubukan kayong mag-ama. Ikaw? Sandali lang. Ang paligsahan hindi ito lugar para sa inyong mga kalokohan. Si Juan Reyes bilang manugang, bagamat hindi lumalabag sa alituntunin ng kapatiran ng bundok, sa labas, hindi maganda ang maririnig. Ako, si Andres de la Cruz, bilang nakatatanda ng kapatiran ng bundok, ay may ilang kilala sa mundo. Juan Reyes, pumayag ka bang maging alagad ko? Ay, ikaw na bata. Gagawin mo siyang alagad? Hindi ka ba natatakot na tamaan ng kidlat? Kung hindi kayo tutol, nakatatanda. Juan Reyes, siyempre payag. Juan Reyes, sumunod ka sa akin, magpasalamat sa nakatatanda. Itong matandang Santos, siya ang biyanan ng alagad ko. Wala pa akong tiyak na ugnayan bilang guro at alagad kay Juan. Kung magpapatuloy pa ito at magpakatanga ito na maging alagad ng iba, saan ako lalapit? Huwag talaga. Ano ang gusto mong sabihin? Ang ginamit niya kanina ay hindi estilo ng pakikipaglaban ng pamilya Santos. Tama. Anong halaga ng estilo ng pakikipaglaban ng pamilya Santos? Alam na alam ko, ang ginamit mo kanina ay tiyak na hindi estilo ng pakikipaglaban ng pamilya Santos. Ano ngayon? Walang patakaran sa sektang ito na kailangang gamitin ang estilo ng pakikipaglaban ng pamilya Santos. Si Juan Reyes ay mahina. Kilalang walang kwenta. Ngayon biglang bumilis. Kahit kami ng anak ko ay hindi siya magapi. Lahat ng palatandaan ay nagsasabi na siya ay nagsasanay ng demonyong sining. Kung hindi, paano siya gumaling ng ganito kabilis? Tama, ang kilos niya ay kakaiba. Sa nakaraang 2 laban, itinago niya ang kanyang lakas. Malamang naaakit ng demonyong iyon, pumasok sa ating kapatiran ng bundok dilim, nagbabalak na wasakin. Mangyaring elders surin ninyo. Pagtataksil sa sektang ito, lihim na pag-aaral ng demonyong sining. Ayon sa patakaran, dapat patayin agad. Hindi ko itinago ang aking lakas. Lalo na hindi ako lihim na nag-aral ng demonyong sining. Sa nakaraang laban, ang ginamit ni Marco Reyes ay hindi rin estilo ng pakikipaglaban ng pamilya Bautista. Kung ganon, ang anak ng pamilya Bautista ay natuto rin sa anong demonyo ng demonyong sining. Ay nagbabalak pumasok sa kapatiran ng bundok dilim espiya. Mag-ingat sa salita. Ang laki ng yabang ng pamilya Santos. Ang sining ni Marco Reyes ay itinuro ko, kung ganoon ako rin ay demonyo at walang kwenta. Ang laki ng sinasabi ng pamilya Santos. Pinuno ng pamilya Santos, gusto mo bang tingnan ng mabuti kung ako ba ay isang demonyo? Hindi ko magagawa iyan. Kung hindi mo kaya, ang usapin ngayon ay gagawin ayon sa sinabi ko. Ang taong ito ay may masamang balak. Ang kanyang kakayahan sa martial arts ay hindi alam ang pinagmulan. Tanggalin ang kanyang kakayahan. Ikulong siya ngayon din. Ang pamilya Santos ay nagtago ng masamang tao. Dahil sa unang pagkakataon, maaaring magaan ang parusa. Kung hindi magbabago, ang buong pamilya ay ibababa bilang mababang pamilya ng kapatiran ng bundok dilim at gagamitin sa ilalim ng pagkakasala. Tatay, umamin ka na ng pagkakasala. Huwag para sa isang Juan Reyes. Na madamay ang buong pamilya Santos. Juan Reyes, bilisan mo maging alagad ni Elder Andres. Bakit ka nakatanga? Magsagawa ka agad ng pagyuko at maging alagad. Elder Andres,
Lalabanan mo ba ako? Talagang na-appreciate ko ang talentong ito. Hindi ko kayang makita ang galing na ito na masayang kay Elder Jose. Juan Reyes, yumuko ka na at maging alagad. Kukunin mo na naman ang aking alagad? Wala ka bang katapusan? Tumanggi ako. Meron na akong guro. Hindi na ako maaaring maging alagad mo. Walang utang na loob. Naghahanap ng kamatayan. Juan, alam ko ang nasa puso mo, pero ang matandang iyon ay isang pulubi lamang. Ngayon magandang pagkakataon, huwag kang maging matigas ang ulo. Ang isang tunay na lalaki ay dapat maging tapat. Tulad ko, mayroon na akong ikaw. Sa buhay na ito, hindi magkakaroon ng ibang babae. Mayroon na akong guro. Kahit ano man ang kanyang katayuan, hindi na ako magpapakadalubhasa sa iba. Susunod ako sa'yo. Mabuti. Napakabihirang ng batang ito. May pusong wagas. Ang bagay na ito ay nangangailangan ng puno. Dapat ipaalam agad. Sa ganyang magaling na alagad, maipapasa ang tradisyon. Kahit malapit na ang wakas ko, ano pa ang mahihiling ko? Sa bingit ng kamatayan, nagpapapansin pa. David Reyes, Marco Reyes, hulihin ang taong ito. Ako mismo ang magbibigay sa inyo ng karangalan. Kahit ayaw kong maging alagad ni Andres de la Cruz, hindi ako papayag na ganyan mo lang ako. Nasa ring tayo kaya gagamitin natin ang mga kamao. Jose Bautista. Sige. Mabuti. Pang-api sa aking alagad, Jose Bautista, hindi ka karapat dapat. Ayaw mo na bang mabuhay? Si Juan Reyes ay pipi at hangal. Hindi marunong magsalita. Patawarin mo siya. Dahil hinahanap niya ang kamatayan, bakit ako tatanggi? Lumayo kayo. Ngayon, papatayin ko ang bastos na ito. Si Jose Bautista ay gumagamit ng lakas para mang-api. Ang kanyang plano ay apiin ang mahina. Si Juan Reyes ay nakipagpalitan ng palad sa kanya. Hindi ba iyon ang gusto niya? Bata ka, nag-aral ng kaunting salamangka at naglakas loob kang magsalita ng walang pakundangan. Ngayon, ipapakita ko sa iyo kung ano ang ibig sabihin ng may langit sa itaas ng langit. Juan, hindi ka ba nasaktan? Maria, okay lang? Akala ko ang palad na ito ay tiyak na papatay o makakasakit sa akin. Pero hindi ko inaasahan na ang matatanda ng kapatiran ng bundok dilim ay ganito lang. Ang bastos ng kabataan. Tanggapin mo ang palad ko. Maligayang pagdating, pinuno. Maligayang pagdating, pinuno. Ang mga mapagmataas na ito, nilalait ang amang paaralan. Ngayon, hindi kita papatayin. Mahihiya ako sa mga ninunong master. Pinuno, may dahilan ito. Mangyaring suriin ng mabuti. Juan Reyes, mabilis kang lumuhod at humingi ng tawad sa pinuno. Ano ang kasalanan ko? Bakit ako dapat humingi ng tawad? Sa tingin ko, ang pamilya siya ay talagang kasabwat niya. Magsisimula na ng paghihimagsik, kung ganoon imbestigahan at sabay na harapin. Pinuno, maliwanag ang iyong paningin. Ang bagay na ito ay walang kinalaman sa iba pang miyembro ng pamilya Shia. Tatay, mabilis na itaboy ang masamang swerte na ito mula sa pamilya siya. Huwag mong idamay ang buong pamilya. Ito ay talagang ang kapatiran ng bundok dilim na nag-aabuso ng kapangyarihan. Ano ang kasalanan ng asawa ko? Kayo ay naghahanap ng kamatayan. Huwag ninyo kaming idamay. Tatay, itaboy silang dalawa mula sa pamilya Shia. Si Juan Reyes ay isang umampon na asawa. Hindi siya kumakatawan sa pamilya siya. Kaming tatlong mag-ama ay walang ibang intensyon. Pinuno, pakiusap unawain ninyo. Kayong dalawa, mga walang gulugod, tumayo kayo at huwag lumuhod. Ang buong pamilya ay determinado na mamatay.
Ngayon, sino man ang gustong gumalaw sa pamilya ni Juan Reyes. Dapat muna nilang tapakan ang bangkay ko. Sige, gagawin ko ang iyong hiling. Magaling na bata, tutulungan ka ng iyong guro. Galawin ang aking alagad. Tinanong mo ba ako? Ikaw pala ang guro ni Juan Reyes, isang maruming pulubi sa wakas ay hindi na makapagtago. Ayos-ayos, ako ay isang maruming pulubi at nagturo rin ng ilang galaw kay Juan Reyes. Mabuti, lumabas ang mga taksil demonyo. Ikaw ba ang nag-utos kay Juan Reyes na pumasok ng lihim sa kapatiran ng bundok dilim para gumawa ng masama? Sabi mo ako ay may masamang balak ko, ako ay may masamang balak. Ano ngayon? Pinuno, ang taong ito ay umamin sa krimen talagang walang kapatawaran. Mangyaring utusan ng pinuno na hulihin ang magamang taksil. Pakiusap, pinuno at mga matatanda, magdesisyon kayo. Papatayin ko kayong dalawang walang mata na asong ulol. Ito ang pinakamatandang tagapayo ng kapatiran ng bundok dilim, Ramon Luna. Pinakamatandang tagapayo. Mawa kayo. Alagad ay bumabati kay Lolo, alagad ay bumabati sa dakilang lolo. Alagad ay bumabati sa dakilang lolo. Tama na, huwag ka nang lumuhod, tumayo na kayo. Dumating na pala si Lolo Ramon. Bakit hindi mo sinabi sa akin kanina ang pagkatao ni Lolo? Muntik na akong makagawa ng isang malaking kasalanan ng pagtataksil sa guro. Nagbibiro lang naman ako. At si Juan Reyes, hindi pa siya nagdaos ng seremonya ng pagiging alagad. Sa mahigpit na pagsasalita, hindi pa siya maituturing na alagad ko. Hindi pa pala kayo ang aking guro. Naiintindihan ko. Lolo? Wala na akong master ngayon. Pwede na ba akong maging alagad ninyo? Ikaw. Gusto mo ba akong patayin sa inis? Sobra naman kayo, Lolo. Juan, ikaw ang tanga. Anong ginagawa mo? Gusto ni Lolo Ramon na ikaw ay yumukod ngayon at maging alagad. Formal kang tanggapin bilang alagad. Ganun pala. Guro, yumuyukod ang iyong alagad. Sana totoo ang pagiging bobo mo. Tumayo ka na. Carlos Villanueva ang pinuno ng kapatiran ng Bundok Dilim at Elder Jose Bautista makinig sa parusa. Tinatanggap ko ang parusa. Si Carlos ay hindi marunong makilala ang tama at mali. Si Jose ay ginamit ang kanyang kapangyarihan para sa sariling interes. Ipinapataw ko ang parusa na magnilay-nilay sa loob ng 10 taon. Huwag kayong bababa ng bundok kahit isang hakbang. Sina David at Marco ay nanggulo. Sila ay magiging alipin ni Juan at ng kanyang asawa sa loob ng 10 taon. Kung may susuway, parurusahan ng mahigpit. Susunod ako, Lolo. May isa pa akong ihahayag. Ang posisyon ng pinakamataas na elder ng kapatiran ng Bundok Dilim ay ibibigay kay Juan Reyes. Ramon, eto. Matanda na ako, hindi mahilig sa mga gawain. Si Juan Reyes ay may likas na talento, isang bihirang tao. Kayo bilisan ninyo ang pagbisita kay Elder Ramon. Opo. Pagpupugay kay Elder Ramon. Ngayon tapos na ang lahat, umuwi na kayo. Humihiling ako kay Elder Ramon at sa pamilya ni Jose Bautista, magtipon sa bundok. Mabuting bayaw, nung una bulag kami, isama mo na kaming mga kuya. Pamilya tayo, di ba? Sino bang pamilya sa inyo? Kayo mismo ang nagsabi. Kaming mag-asawa, walang kinalaman sa inyo. Mali kami, di ba? Ikalawang kapatid, magsalita ka naman. Mali. Tatay, tulungan mo kaming magsalita ng mabuti. Nagbago ang ugali. Kayo ay walang hiya. Ako, may hiya pa. Hindi importante ang hiya o wala. Ang marunong umintindi ng sitwasyon ay matalino. Juan, hindi bayaw.
Mali pa rin. Elder Ramon? Hintayin mo kami. Sa pagkakataong ito, dahil kay Juan Reyes, ang angka naming siya mula ngayon ay maituturing na nangunguna sa mundo. Tatay, tingnan mo ang galing ng iyong anak na babae. Tatay, mula nang ikasal mahigit 10 taon nang hindi umuwi. Gusto kong isama si Maria Santos para umuwi at bumisita sa pamilya. Pakiusap tatay, payagan mo ako. Ito ay aking kasalanan. Para sa sarili kong interes, mahigit 10 taon na hindi kita pinayagan makipag-ugnayan sa pamilya. Ikaw at si Maria Santos ay dapat umalis agad. Humingi ka ng tawad sa mga kamag-anak ko para sa akin. Salamat, tatay. Hindi ko alam na narito sina Elder Ramon at ang kanyang asawa. Hindi kayo sinalubong ng maayos. Patawarin ninyo ako, Elder. Ako at ang aking asawa ay pumunta rito. Ito ay pribadong bagay. Hindi kami nagpaalam. Huwag kayong magdulot ng kaguluhan. Sige, susunod po ako. Ngayong gabi, naghanda kami ng simpleng handaan sa Shexiang. Sana'y dumalaw kayo. Sige, aabalahin namin kayo ngayong gabi. Ang galing! Kapag nakuha namin ang pabor ni Elder Ramon, ang pamilya Chen ay magiging pinakamayamang pamilya sa Jiangzhou. Paalam, Elder Ramon. Ang elder na ito ay napaka-misteryoso. Hindi ko alam kung bakit siya narito. Miguel, Kuya, Tapos na ang 3 araw. Ang pamilya Chen ay dumating para sunduin ng tao. Sinabi ko na, ang anak kong babae ay hindi magpapakasal sa isang layas na binata ng pamilya Chen. Bilang pangalawang asawa, hindi. Ang aming amo ay kabilang sa kapatiran ng Bundok Dilim. Siya ang punong opisyal sa sangay ng Jiangzhou. Ang pamilya Chen sa Jiangzhou ay may kapangyarihan, walang tututol. Kapag gusto ng aming binata, sinong anak na babae, ay hindi mag-aalok ng sarili. Huwag ninyong subukan ang aming pasensya. Ang pamilya Sui ay bumagsak na. Pero sa Jiangzhou, dati kaming isang kilalang pamilya sa martial arts. Gusto ninyong pilitin ang aking kapatid na babae na magpakasal sa inyo? Imposible! Ang pamilya Sui ay pinapayagan ng anak na lalaki na maging manugang sa ibang pamilya. Ngayon, nagpapanggap pa kayo? Ang pamilya Sui. Ngayon, baka hindi na ninyo kayang mapanatili ang inyong martial arts school. Narito ang 300 tael na pilak. Ibibigay ninyo si Sofia sa aming binata at sa inyo na ito. Sino ang may gusto ng inyong maruming pera? Mas mabuti pang mamatay kaysa magpakasal. Ang pasensya ko ay may hangganan. Mas mabuting sumang-ayon ka na kung hindi ang pamilya Sui. Ano ang gagawin ninyo sa pamilya Sui? Sofia, Juan. Nahuli ako, inay. Ito po si Maria Santos, ang inyong manugang. Inay, nahuli ang inyong manugang. Bumalik ka na mabuti, bumalik ka na mabuti. Kuya Sofia. Tama na. Wala akong panahon sa drama nyo. Magkasama na kayo bilang pamilya. Ibigay na agad si Sofia sa akin. Kung hindi, wawasakin ko ang pamilya Reyes. Paano kung hindi ako pumayag? Ikaw, walang kwentang manugang. Pinalayas ka yata ng mga Santos. Wala kang karapatan magsalita sa akin. Juan, totoo ba ang sinabi niya? Pinalayas ka ng mga Santos. Inay, huwag kayong mag-alala. Si Juan na ang bahala. Hindi ikaw ang magpapasya. Kung karapat dapat ako. Ano man ang gusto mo, handa akong sumama. Ang pamilya Reyes ay dati ring kasapi ng mundo ng martial arts. Kaya't susundin natin ang ayon sa tradisyonal na alituntunin. Ito ang 3 panauhing mandirigma ng pamilya Chen. Kung matalo ninyo silang 3, aalis agad ako. Pero kung hindi kayo manalo, kailangan ninyong ipakasal si Sofia sa aming binata. Ngunit walang kahit isang piso. Sofia, wag!
Ang tatlong ito ay napakalakas. Kahit sa buong Jiangzhou, kakaunti ang makakatalo sa kanila. Huwag kang mahulog sa kanyang bitag. Sige. Tanggap ko. Huwag kayong magsisi. Sino sa inyo ang unang bababa para mamatay? Nitong mga nakaraang taon, narinig ko na rin ang marami tungkol sa iyo. Ang chismis tungkol sa iyong pagiging manugang sa pamilya Xia ay... Kuya, hindi ako. Hindi ako galit sa iyo. Noong una, dahil hindi maganda ang iyong kakayahan, napunta kang asawa sa bahay ng iba. Sa totoo lang, may kasalanan ako sa iyo. Ako, kahit ako ay hindi siya matalo. Tiyak na hindi mo kaya ang taong ito. Ang pamilya Sui sa aking kamay ay bumagsak sa ganitong kalagayan. Itong bagay na ito ay dapat kong tapusin. Ikalawang anak, may malakas na kaaway tayo. Bakit mo pinatigil ang kuya mo? Masyadong madaldal ang kuya. Hindi ko siya matalo sa usapan. Ikalawang anak, hindi mo alam ang tatlong alagad ng pamilya Chen ay napakalakas. Pinatigil mo ang panganay. Sino ang lalaban? Tama si inay. Ikalawang kuya, ang tatlong ito ay napakalakas. May isa sa kanila na tumanggap pa ng turo mula sa kapatiran ng bundok dilim, mula kay Andres de la Cruz. Bilisan mo at kalasin ang pagkapatigil ng kuya, baka may pagkakataon pa. Si panganay ay lagi akong nililihim. Sa totoo lang, ang mga hirap na dinanas mo sa pamilya siya ay narinig ko na. Hindi mo sila kaya. Hayaan ninyo na si Juan Reyes ang pumunta. Ngunit, Tumawag ka pa ng ilang tao at sabay kayong lumaban. Walang alam na bata, napakayabang. Ako ngayon ay papatay ng marami. Ikalawang anak, ikalawang kuya. Walang kakayahan. Hindi man lang makayanan ang isang hampas. Ano ang nangyayari? Malakas ang kakayahan. Hindi ko siya kayang talunin. Walang kwenta. Sabay-sabay kayong lumaban, sabi ko. Dahil gusto mong mamatay, sige, ibibigay ko sa iyo. tatlong tao, Elder Andres, kasama doon ang apprentice na iyon. Siya ang pinakamalakas sa Jiangzhou. Huwag kang mag-alala. Kahit magsama-sama sila, hindi nila matatalo si Juan Reyes. Imposible. Ang asawang pumasok sa pamilya Xia, hindi ba siya walang kwenta? Bakit siya ganito kalakas? Ngayon, inaamin ko na talo ako. Pamilya Sui, hintayin ninyo ako. Umalis na tayo. Ano ang gusto mong gawin? Umuwi ka at sabihin sa inyong amo. Mamayang gabi, personal kong haharapin siya. Umalis na tayo. Ang pamilya Sui ay walang utang na loob. Si Juan Reyes? Sabi niya gusto niyang singilin ang amo. Huwag mo napansinin. Kung maglakas loob siyang pumunta, papatayin ko siya at walang matitira sa kanya. Ang batang iyon ay hindi biro ang lakas. Kahit tatlo kaming lumaban sa kanya, hindi namin siya kayang talunin. Magpadala ng tao upang hulihin ang pamilya Sui. Lalo na ang asawa ni Juan Reyes. Ang aking ama ay nakipag-ugnayan na sa Elder Ramon ng kapatiran ng bundok. Sa suporta ng Elder Ramon, tingnan natin kung ano ang magagawa niya sa akin. Matalino po kayo, Ginoo. Ano? Ikaw pala ang supremong tagapayo ng kapatiran ng bundok dilim? Hindi siya nagsinungaling. Totoong ganon. Hindi ko inakala na ang libingan ng aming pamilya ay magkakaroon ng magandang tanda, pagpapala ng mga ninuno. Medyo gabing-gabi na. Dapat na tayong pumunta sa Sheksang Tower para sa pagtitipon. Isa pa, tanungin si Miguel Garcia tungkol sa kanyang kapabayaan. Saktong disiplinahin ang pamilya Garcia. Maria, saan ka masama? Bigla akong nasusuka at nahihilo. Bobo, magiging ama ka na.
Maria, salamat. Mabilis pumunta ka na sa handaan. Buntis na ako ngayon, kaya hindi kita sasamahan. Tandaan, magsalita ng maayos, iwasan ang karahasan. Para sa kabutihan ng ating anak. Alam ko na. Ano ang gusto ninyong gawin? Yang si Juan Reyes sa inyong pamilya ay masyadong mayabang. Ang aming Ginoo ay gagamitin ka para ibaba ang kanyang kayabangan. Sumama ka sa amin. Tumigil ka. Anong ginagawa mo dito? Sinabi ko kaninang umaga na kailangan kong makipag-usap sa iyong amo. Sinasabi ko sa iyo, ngayon, ang aking amo ay nasa Shexiang Tower. Naghahanda ng piging para kay Ramon Luna ng kapatiran ng bundok. Pumunta ka rito para manggulo. Mag-ingat kayo, si Ramon Luna, babalatan at pupulutin ka niya. Sinabi mong babalatan at pupulutin ako? Huwag kang mag-alala, hindi ako gagawa ng labis. Alam mo na bang matakot? Sinasabi ko sa iyo, ang pamilya Chen, madali lang kaming pumatay sa iyo. Parang pagdurog ng langgam. Umalis ka na. Ngayon, hinahanap ko ang iyong amo. Wala akong oras para sa walang kwentang usapan. Hindi ka nakikinig, di ba? Kung may kakayahan ka, gumalaw ka. Gusto kong makita kung paano mo ito tatapusin. Huwag kang mag-alala, sinabi ng asawa ko. Ngayon, pangunahin ay pag-uusap. Subukan nating iwasan ang away. Hindi ko alam kung kailan darating si Ramon Luna. Tayong lahat na makakaugnay sa isang taong tulad niya ay isa ng biyaya mula sa pamilya Chen. Sino ang sasabing hindi? Sa pagkakataong ito, ang pamilya Chen ay nakaimbita. Si Ramon Luna ay dumalo sa piging sa lalong madaling panahon. Ang Jiangzhou ay magiging pag-aari ng pamilya Chen. Kailangan nating magpakita ng magandang pagganap. Sana sa hinaharap, ang pamilya Chen ay kumakain ng karne at tayo ay makakakuha ng kaunting sabaw. Sino ito? Bakit pinayagan ng pamilya Chen ang ganitong tao na pumasok? Ang suot niya ay nakakahiya. Siya ba ay... Siya si Juan Reyes. Juan Reyes, alam mo ba kung kanino ang pwesto na inuupuan mo? Hindi ba nakasulat doon, Ramon Luna? Talaga namang naghahanap ka ng gulo ngayon, di ba? Huwag mong isipin na dahil may kakayahan ka, matatakot kami sa'yo. Pumunta ako rito para makipag-usap ng maayos. Hindi mo ako kaharap, si Miguel Garcia ang hanap ko. Kupal, ang pangalan ng amo ko dapat ba'y basta-basta mong binabanggit? Ang tapang ng batang ito, diretsang binabanggit ang pangalan ng pinuno ng pamilya Chen. Mukhang may hinanakit. Sino ba talaga ito? Bakit siya nakikipagbanggaan sa binibini ng pamilya Chen? Ang binibini ng pamilya Chen ay kilala sa Jiangzhou bilang walang awa. Pamilyar ang mukha ng batang ito. Hindi ba siya yung ipinadala para maging manugang sa ibang pamilya? Kung banggitin ko ang pangalan ni Miguel Garcia, ano naman? Ang amo ko ay ang Grand Executor ng kapatiran ng bundok sa Jiangzhou. Kahit ang mga matatanda sa punong tanggapan ay gumagalang sa kanya. Ikaw, isang walang kwenta, karapat dapat bang banggitin ang pangalan niya? Hindi lang si Miguel Garcia, maging si Jose Bautista ang kaliwang matanda ng kapatiran at si Andres de la Cruz ang kanang matanda, maging si Carlos Villanueva ang pinuno, ay kaya kong banggitin ang kanilang mga pangalan. Ikaw, maliit na manugang, napakalakas ng loob. Kawawa naman ang pamilyang napangasawa mo, sila pa ang madadamay. Sa buong mundo, maliban sa aking ina, biyenan at guro, kaya kong banggitin ang pangalan ng sino man. Ikaw na mismo ang naghahanap ng kamatayan. Nakatipid pa ako ng oras. Ang taong ito ay nagsasalita ng walang pakundangan, iniinsulto ang pamilya Chen at nangahaspang mang-insulto sa mga matataas na opisyal ng kapatiran ng bundok. Ito'y hindi na matatanggap. Sino ang makakahuli sa taong ito? Ang pamilya Chen ay may malaking gantimpala. Sa likod ng pamilya Chen, pero si Ramon Luna, huwag kayong mag-alala. Sige, gawin nyo na.
Tulungan niyo ako hulihin ang magnanakaw na ito. Hati tayo sa gantimpala. Dumating na ang tao. Tingnan mo kung sino ito. Sabi ko naman, pumunta lang ako para makipag-usap ng maayos, pakawalan mo agad ang asawa ko. Ngayon ka lang sumuko. Huli na, kahit galing mo sa martial arts, wala kang magagawa. Ngayon, nasa kamay ko ang babaeng ito. Ano magagawa mo sa akin? Kung ang asawa ko may mangyaring masama, ang buong pamilya Chen ay sasama sa kabaong. Hindi ba sabi mo magaling ka? Magpatuloy ka sa pagyayabang. Ang asawa mo, kahit magaling, ngayon ay nagagalit lang ng walang magawa. Umiyak ka, patawanin mo ako. Naghahanap ka ng kamatayan. Maria, ayos ka lang ba? Okay lang. Anong gusto mong gawin? Hindi mo dapat ginagalaw ang asawa ko. Huwag kang lalapit. Ang tatay ko ay taga-kapatiran ng Bundok Dilim, punong tagapangasiwa ng Jiangzhou. Ito ba ang dahilan kung bakit ka naghahanap ng gulo? Pero walang epekto sa akin. Hindi mo ako pwedeng galawin. Sa likod ng pamilya Chen ay si Ramon Luna. Juanina kuya at nakababatang kapatid na babae nasa kanila pa rin. Takot ka na ba? Isuko mo ang aking pamilya. Gusto mo ang iyong pamilya? Lumuhod ka at yumuko ng 3 beses. Tawagin mo akong lolo. Ibibigay ko sa iyo. Dahil gusto mong mamatay, gagawin ko ang gusto mo. Dumating ang punong tagapangasiwa ng kapatiran ng Bundok Dilim, si Miguel Garcia ng Jiangzhou. Dumating ang punong tagapangasiwa. Dumating na ang tatay ko. Dumating na ang tatay ko. Hindi mo ba ako gusto paluin? Sige, gawin mo. Sige, bibigyan kita. Sino ka? Pumunta ka rito para patayin ang anak ko? Tay, patayin mo siya. Ipaghiganti mo ako, patayin mo siya. Anak, huwag kang mag-alala. Tiyak na ipaghihiganti kita. Ngayon ay dapat na masayang araw, ngunit hindi ko inaasahan na dito magkakaroon ng dugo. Umalis ka na. Ngayon ang araw ng iyong kamatayan. Miguel Garcia, alam mo ba ang iyong kasalanan? Talagang hindi ka natututo hanggat hindi ka nahaharap sa kamatayan. Nagmamayabang ka pa. Tay, patayin mo na siya. Tay, bakit ka nakatitig? Patayin mo na siya. Tumahimik ka, anak na suwail. Alam mo ba kung sino siya? Wala akong pakialam kung sino siya. Tay, sa lakas ng pamilya Chen, patayin man natin siya, ano naman. Sinabi kong tumahimik ka! Tay, ang anak mo ay sugatan ng gayon. Magiging duwag ka ba? Huwag mong kalimutan na sa likod natin si Ramon Luna. Naglakas loob ka pang banggitin si Ramon Luna. Tay, huwag mo akong takutin. Tinalikuran na ba tayo ni Ramon Luna? Ang nasa harapan mo ay si Ramon Luna, ang pinuno ng kapatiran ng Bundok Dilim. Inagaw ng anak mo ang kapatid kong babae para gawing asawa. Pinigilan ko, hindi siya nagsisi. Sa halip, nagplano siyang maghiganti. Dinukot ang aking pamilya. Miguel Garcia. Alam mo ba ang iyong kasalanan? Ang aking anak ay walang disiplina. Nasagasaan ang Supreme Elder. Ito ay kasalanan ko. Mukhang hindi mo alam ang iyong kasalanan. Ma'am, sana maintindihan ninyo, wala po akong ganyang intensyon. Kung ako si Juan Reyes ay walang silbing manugang, sa tingin mo ba ay may kasalanan ka? Kayong mga tao, hindi ninyo pinapansin ang mga ordinaryong tao.
Natatakot ako na sa isip ng anak mo ngayon, pakiramdam niya ay mali ang taong ginulo niya. Ngunit hindi niya iniisip ang kanyang mga ginawa ay may mali. Kung hindi ako nagtagumpay, kung hindi ako bumalik sa bayan, malamang ay nasaktan na ang aking pamilya. Ngunit sa mundong ito, ilan lang ang makakabangon, ilan lang ang makakauwi na may tagumpay. Utos ng Supreme Elder ng Kapatiran ng Bundok Dilim. Si Daniel Garcia ay maraming kasamaan. Si Miguel Garcia ay nagkupkop at nagpabaya. Agad na dalhin sa punong himpilan para litisin. Ang lahat ng nakaraang kasamaan, bawat isa ay sisiyasatin at parurusahan. Ang pamilyang Garcia ay itatakwil mula sa kapatiran ng Bundok Dilim. Susunod po ako. Si Maria ay dinala ng matagal. Hindi ko alam kung ano na ang kalagayan niya. Hindi naman dadalhin si Maria para takutin si Juan. Si Daniel Garcia ay matagal nang hindi umuuwi. Hindi naman sila... Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Nanay, umuwi na tayo. Luna. Ang estilo ng pakikipaglaban ng pamilya Santos na itinuro ni Lolo, hindi ko pa rin ma-master. Huwag mag-alala, matututo ka rin. Nanay, may ginawa ka bang masama kay tatay? Ano ka ba? Paano naman ako makakagawa ng masama sa tatay mo? Ay kung ganon, ako ay ampon nyo. Sino nagsabing si Luna ay ampon? Lagi sinasabi ni na Tito Panganay at Tito Pangalawa, sabi nila bobo ako, hindi man lang ako marunong ng estilo. Huwag kang maniwala sa kanila. At saka, mahal ka pa rin ni nanay kahit medyo bobo ka. Pero si tatay napakagaling, ako naman ang bobo. Bobo-bobo, mas lalong patunay na anak ka ni tatay. Si tatay hindi naman bobo. Noong una, ang tatay mo mas bobo pa sa'yo. Gusto mo bang marinig ang mga kwento ng tatay mo dati? Oh, gusto ko! Tara, bilhan kita ng candy. Ayaw kong makinig sa nanay mo sa mga lumang kwento na walang kwenta. Luna. Darating ang araw na maiintindihan mo walang taong ipinanganak na bobo. Sila ay hindi palang nakakahanap ng kanilang daan. Wakas,